Good morning, Philippines! Sa araw na naman tayo ngayon ng linggo, halina't samahan niyo ako dito sa ating programang Popo Environment and Agri-News. At ating sabay-sabay na alamin ang mga makabagong pangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Upang mapanatili ang katatagan ng mga magsasaka sa kabila ng pagbabago ng klima, nagpatayo ang Department of Agriculture Bicol sa pamamagitan ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture or AMIA program ng Multi-Crop Processing Center na nagkakahalaga ng 4 million pesos sa Barangay Dinapa, Purok Everlasting sa bayan ng Castilla, Sorsogon. Ang naturang pasilidad ay ipinagkaloob sa Purok Palayan AMIA Village ng Dinapa Farmers Association noong ika-16 ng Oktubre 2025. Ito ay magsisilbing processing facility at one-stop shop display para sa lahat ng produkto ng asosasyon. Sa pamamagitan ng pasilidad ay makakapagproseso sila ng iba't ibang produkto tulad ng nata de coco, pilinat, taro chips, kamote at squash candies at iba pa. Pinangunahan ito ni Sandy Bia Bobier, ang focal person ng AMIA Bicol. Naroon din ang mga panauhin mula sa DA Central Office sa pangunguna ni Perla Baltasar, ang AMIA Senior Technical Consultant, Wendy Donascao, AMIA Planning Officer at Rolia Usayan, ang ADB Technical Consultant. Ang pamamahala ng Multi-Crop Processing Center ay buong pusong tinanggap ng presidente ng asosasyon na si Benjamin Lotino, na kumatawan sa kanilang mahigit 58 miyembro. Nagpasalamat siya at nangakong pag-iingatan nila ang pasilidad at gagamitin upang sila ay tunay na umasenso at palaging maging handa sa kabila ng mga hinaharap na pagbabago ng panahon. Ang inaugurasyon ay nasaksihan at binigyang suporta ng konseho, ng barangay at local government unit ng Castilla. Narito ang naging pahayag dyan ni Ma'am Luvelia Gorina, ang spokesperson ng Department of Agriculture, Bicol. Yes, ito po ay proyekto ng DA na programang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture or yung tinatawag natin na AMIA. Ang AMIA po ay nagbibigay ng mga programa ito sa mga communities na vulnerable sa drought, sobrang tag-init, or yung namang laging binabaha sa flash flooding at saka yung laging binibisita ng mga bagyo. At saka yung mga communities din na nasa tabing dagat, yung mga saline, may problema sa saline intrusion, ang mga lupa nila. And yung iba naman ay na marami puro bato-bato, yung mga nasa ibaba ng bulkan. Mga ganun na communities yung binibigyan nito ng mga proyekto nitong AMIA. Ito pong Multi-Crop Processing Center ay meron po siyang building na pag walang pinaprocess or kung may calamity, pwede din siyang gawin na evacuation area kasi malawak. And meron pong mga gamit sa loob na pang-process po para sa mga value-added products ng association. Kasi itong association na Purok Palayan AMIA Village ng Dinapa Farmers Association ay marami po silang mga produkto because they have 273 hectares na agricultural land kung saan nakatanim po ang iba't ibang mga produkto like palay, meron silang palay, merong mga gulay, and meron mga animals din na binigay ang DA sa kanila, may poultry and mga swine. And nagpa-participate na din po sila sa SM Sunday Market doon sa Sorsogon. And also meron na silang mga finished product na makikita sa DA Technomercado sa San Agustin Pili, Camarines Sur. So, itong nabigyan sila, dati sa mga bahay-bahay lang sila nag-process nitong mga produkto nila. Pero nakakapag-come up sila ng volume ng produkto para sa kanilang market. Ngayon po na nabigyan sila ng facility, mas madami na daw, mas dadami na yung income nila, yung mapuproduce, and mas lesser na yung post-harvest losses o yung mga nasasayang. And also magiging mas malinis na yung gawa nila
mas hygienic, and mas maganda na yung magiging mga packaging ng kanilang mga produkto. Processing area at the same time, meron din one-stop shop na pwedeng display area doon ng kanila din na mga produkto like yung nata de coco, yung mga pili nut candies, mga taro chips, kamote, and squash candies, and meron ding mga processed meat product. So, meron na sila ditong display area, and at the same time, meron ding processing area. Although marami na po tayong mga Amiya villages na tinatawag, na-establish po, mga 1 hectare to 2 hectare yan na parang show window ng mga programa at ng Department of Agriculture na patungkol po sa climate resiliency. 30 plus na po ang ating mga Amiya villages sa iba't ibang probinsya ng Bicol. Ito kasing Purok Palayan Amiya Village ay talagang marami na po silang pinaprocess, and 40 plus ang kanilang members na into agriculture talaga, and value-added processing yung kanilang mga negosyo. And consistent na nga yung pagtitinda nila dito sa SM, sa Sorsogon, and also meron na silang display naman ng mga produkto sa atin sa DA Technomercado. Kaya na-establish na talaga na kaya nilang mag-process. Dapat kasi yung binibigay ng mga facility ng DA ay nagagamit, hindi yung tawag yun, yung mga white elephant na pagka naitayo na, na-establish na, wala namang gumagamit. So, bini-verify natin muna kung kaya ba ng Farmers Cooperative and Association na proponent na talagang magpa-process sila. Karamihan gaya-gaya. Pag nakita na, ay maganda pala itong kamatis, itanim, di marami magtatanim, kaya bumababa yung presyo, tapos may mga hindi na nabibenta, yun yung dapat ipaprocess. At saka yung iba naman na marami natin ng produce like yung pili, mas maganda kung process siya kasi mas mahaba yung shelf life kesa doon sa raw lang natin na ibibenta. At saka pag na-process na, value added na yung tinatawag, ay mas tumataas yung presyo. Mas naibibenta nila sa mas mataas na halaga, and even na-i-export pa pag maganda yung packaging at saka yung pagkaka-process, pagkakagawa ng produkto. At dyan, nagtatapos ang ating segment. Naway marami na naman tayong natutunan ngayong araw dito sa ating programa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa panibagong edisyon na naman ng ating segment. Ito pa rin ang inyong nakasama. Ito po si Bombo Marga Matus. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, good morning, Philippines!